Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat, mga kapatid. Ako'y pong pagbati sa inyo at unang linggo po ng Nobyembre. Naramdaman niyo na po ba ang lamig? Wala pa? Opo? Kumakanta na po ba si Jose Marichan sa inyong mga bahay? Hindi pa din? Po? Napakabilis po ng panahon at buwan po ng Nobyembre at ang Oktubre po ay isa sa mga napaka-abalang panahon sa ating pong iglesia. Napakarami hong mga pagpaplano at pagkapalit ng mga mamumuno po sa atin. At pagpapahingayin po siguro tayo ng Panginoon ngayon Nobyembre. At pagdating naman ng Disyembre ay gastos. Gastos na naman. Ano po? Ngunit nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat tayo po ay matatapos ang taon at ang kanya pong katapatan sa atin ay ating pong naranasan. Amen po ba? Amen. Po. Sabi po ng ating pong presider ay tayo po ay patuloy po na mag-aaral po doon po sa tinatawag nating stewardship. At ngayon pong umaga ay tayo po ay mag-focus po doon sa tinatawag ho nating stewardship as an act of faithfulness o ang pagiging tapat. No po? Kaya po ngayon pong umaga, nais ko po kayong tanungin ng isang simpleng tanong. At huwag po kayong tumingin sa inyong asawa kapag ito ay inyong binasa. Ang ating pong tanong ngayon pong umaga ay ito. Faithful ka ba? Sabihin mo sa iyong kapatid, faithful ba ako? Ano? Yan po ang tanong na atin pong sasagutin ngayon pong umaga sa ating pong pag-aaral sapagkat na-establish na po natin ng ilang mga katotohanan na ang lahat ng bagay sa ating pong buhay ay pinagkatiwala lang ng ating Panginoon. Maaring yan ay trabaho, maaring pag-aaral, maaring iyong pamilya, maaring kayamanan, o anuman ang bagay sa iyong buhay ay pawang pinagkatiwala lamang sa iyo ng Panginoon at inaasahan ng Diyos na ikaw habang nabubuhay sa mundong ito at hindi ka pa niya tinatawag, hindi ka pa niya kinukuha ang iyong buhay, ay maayos at tapat mong minamanage ang lahat ng pinagkatiwala niya sa iyo. At higit po sa lahat, kapag pinagkatiwala po sa atin ang mga bagay na yon, inaasahan po ng Diyos sa atin na tayo ay maging faithful. Kaya ang tanong po natin, faithful ka ba? Ang sermon pong ito ay hindi lamang po para sa inyo. Higit po ito na sa amin na inyo pong mga manggagawa sa church na ito. Habang ginagawa ko po ang sermon po na ito, itanong ko rin ang aking sarili. Tinatanong ko ang Panginoon, Lord, ano ba? Sapagkat naranasan namin sa aming buhay, ako po personally, na may mga pagkakataon at kami po'y umaamin sa inyo na talaga may pagkakataon sa aming buhay na hindi kami nagiging faithful sa mga pinagkatiwala ng Diyos sa amin. Kaya po ang sermon pong ito ay hindi lamang para sa inyo, ito po ay higit po para sa amin. Kaya napakasarap po ng pagpapastor at pagtuturo ng mga salita ng Diyos sapagkat habang hinahanay mo, habang niluluto mo ang sermon para sa susunod na linggo o Miyerkules, ang unang binabago at ang unang tinuturuan at ang unang itinutuwid ng Diyos ay hindi po kayo. Sino po? Sino po? Kami. Kaya po minsan, kapag nagsesermon po kami, ay napakabigat po ng aming pong responsibilidad. Sapagkat inaasahan ng Diyos na itong sermon mo ngayon, dapat ikaw muna ang alin? Ang nabago ng sermon na ito. Kaya gusto ko rin kong tanongin ang aking sarili. Siguro po yung masasagot ng aking magandang asawa. Faithful ba ako? Mamaya ka na sumagot. Sa bahay na lang. Baka may makarinig pang iba. Itanong po natin sa ating pong mga sarili, ang aking trabaho, ang aking kayamanan, ang aking kinikita, ang aking mga anak, ang aking asawa,
Ang asawa niyo po pinagkatiwala ng Diyos sa inyo, baka hindi niyo po alam. Ang aking kapitbahay, ang aking iglesia, lahat ng bagay na ito, ay tanungin po natin, faithful ba tayo? Ang teksto ho natin ay nandoon sa 1 Corinthians 4:2, sabi ho doon, ngayon, ang hinihingi sa katiwala ay maging tapat siya sa kanyang tungkulin. Lahat po tayo ay katiwala, and God is expecting each and every one of us to be faithful in everything that we have. Ang sabi ho ni Pablo, ang isang mabuting katiwala ay inaasahan na siya ay magiging tapat sa kanyang tungkulin. Ayon ho sa ilang pag-aaral at sa lahat po ng mga nagtatrabaho dito, I hope it helps sa lahat po ng mga nag-aaral at gusto magtrabaho. I hope na makatulong sa inyo ito. Po. Sabi ho sa pag-aaral, over 85% of employers say that dependability, integrity, and work ethic are among the top traits they look for when hiring, even more than advanced technical expertise. Ita-translate po yan. Sino mag-translate? Masyado. Ang sabi ho dyan that 85% po ng mga employer, 85% po ng mga employer, mas i-hire nila yung tao na mapagkakatiwalaan, na may integridad, at mayroong tinatawag na maayos na etikang pagtatrabaho, kaysa doon sa magaling at matalino. 85% po ng mga kumpanya, yan po ang hahanapin kaysa doon sa magaling ka at matalino. Kaya sa mga nag-aaral ngayon, sa mga kolehiyo, I appreciate na ikaw ay matalino. Alam mo ang lahat ng bagay. Alam mong hanapin ng X, alam mong hanapin ng Y. Hanggang ngayon po, hinahanap ko si X and Y. Ang hina ko po. Ngunit tandaan po natin, at alam po ng mga nagtatrabaho dito yan, ang mga katangian na hinahanap para ikaw ay maempleyo ay hindi basta matalino. Titingnan kung ikaw ay may integridad. Titingnan kung ikaw ay mabuting tao. Titingnan kung kaya kanilang asahan. It's more of the character rather than the intellect. Kaya sa mga nag-aaral dito, aral ka ng aral, ang sama ng ugali. Kaya po ang mga millennials, ang mga Gen Z ngayon, hindi nyo napapansin? Magre-resign na ako. Bakit? Toxic, toxic. 6 months lang, aalis na ng trabaho. 1 year lang, hindi nagtatagal. Ang lagi sinisisi, yung employer. Masama ugali ng employer ko eh. Pero tingnan nyo po mga kapatid. Ang isang empleyado na tumagal ng 10 taon, 20 taon, 30 taon sa isang kumpanya, tanungin nyo kung siya ang pinakamatalino dyan. Tanungin nyo kung siya ang pinakamatalino doon. Di. Siya yung pinakamaasahan, siya ang pinakamatiisin, siya ang pinaka-dependable sa lahat. Another statistic will tell you, sabi ho dito, dependable employees are 50% more likely to be promoted and 30% likely to leave their jobs. Ang mga matapat at maaasahan ng mga empleyado, 50% ang chance na sila ay ma-promote. Ibig sabihin, kapag ikaw ay tapat, kapag ikaw ay empleyado, na pag-graduate mo pa lang sa eskwela, meron ka ng katangiang katapatan, integridad, at maayos na karakter, meron ka ng kalahati ang tsansa mo na ikaw ay mapopromote. Ang tanong, ba't hindi ka mapromote? Dahil lahat kaaway mo. Pati boss mo, inaaway mo. At 30% lang ang chance na ikaw ay lilipat ng trabaho. Ibig sabihin, mag-i-stay ka dun. Yan po ay statistiko sa atin pong mundo na ginagalawan. Sabi nga po natin,
Ang sabi yun ni Bob Jones ay ito, the greatest ability is dependability. Ang pinakamahusay na abilidad ay ikaw ay tapat at maaasahan. Amen po ba? Sa lahat po ng may hanap buhay dito at may negosyo at kumukuha ng mga tao, lahat po na nagpapagawa ng bahay, ang kinukuha nyo po ba yung pinakamatalino o yung pinakamapagkakatiwalaan? Maganda sana, Pastor, kung pareho. Ngunit kung papipiliin kami between sa matalino at maaasahan, doon na ako sa maaasahan. Dahil alam kong hindi niya ako dadayain. Ang ganda nga ng bahay ko, substandard naman. Ang ganda nga ng aming tulay at kalsada at mga building sa paligid namin, substandard naman. Di bali ng hindi matalino, basta tapat at maaasahan. And I think you can agree sa akin pong sinasabi na mas gusto natin ang mga tao sa buhay natin, nakapaligid sa atin, ay tapat at maaasahan. Because the greatest ability is dependability. Ang pagiging tapat ho, mga kapatid, ay isang bagay na ang bawat Kristiyano ay binibigyang pagpapahalaga at isinasapamuhay sapagkat ang pagiging tapat at hindi tapat, yan po ay nakikita ng ibang tao sa ating buhay. Paano po ba ang maging tapat? Sa lahat po ng atin pong tinatangkilig at ibinigay ng Diyos sa atin, paano po ba ang maging tapat? Tatlo lamang po. Faithfulness is honesty, faithfulness is consistency, faithfulness is accountability. Isa-isa lang po natin, mga kapatid. Faithfulness is honesty. O ang pagiging tapat ay ang pagiging totoo. Ang sabi sa Kawikaan 12 verse 22, kasuklam-suklam kay Yahweh ang sinungaling, ngunit nalulugod siya sa mga taong tapat. And I think we can all agree, alam na alam po natin yan, bata pa lang tayo sa ating mga eskwelahan, malaking-malaki nilalagay ng ating mga maestra sa harap that honesty is the best. Basa ng iba doon, policy. Ano po? Police. Ang pinakamahusay na pamantayan, ang pinakamahusay na patakaran, ang pinakamahusay na batas ay ang pagiging tapat. Kaya nga po sa ating gobyerno, sa nangyayari sa ating mga leader ngayon, sa lahat ng mga congressman at sa mga mayor at sa lahat po ng mga, nanggigigil ako. Yan na naman tayo. Hindi po makukuha ng anumang batas masusolusyonan ang korupsyon sa ating bansa ng anumang batas. Ang sagot po dyan ay ang pagiging tapat. Pagiging tapat sa Diyos. Pagiging tapat sa tao. May dalawang bagay po, mga kapatid, na ibinibigay sa atin ang pagiging honest sa ating buhay. At alam niyo na po ito. Ang una po, na ang pagiging tapat o ang pagsasabi ng totoo or honesty builds trust. Ang pagiging honest ay nagbibigay sa atin o nagdudulot sa atin ng pagtitiwala. I like people. Gusto natin ang mga tao na sinasabihan tayo, ay, ang pangit mo ngayon, ayusin mo sarili mo. Kaya po ako po'y mapalad, pinapasalamatan ko po ang Panginoon, ako po'y nakapag-asawa. Sapagkat yung po pala pormahan ko nung araw ay napakapangit. Mga lalaki, umamin na kayo. Yung amoy ko pala, bango-bango na ako, mabaho pala. Nung nakapag-asawa ako, nabihisan ako ng maayos. Nakita nyo naman. Nabilan ako ng bagong sapatos, binilan ako ng bagong damit. Ito, isuot mo. Itong kulay, ganito. Itong ganito. Siya po bumibili ng damit ko. Nung nakapag-asawa po tayo, meron tayong kapartner na kung saan sasabihin niya kung anong totoo. May kaibigan po ba kayo na nagsasabi sa inyo na laging totoo? Alam mo, mali yung ginawa mo kanina eh.
Kaya nga po sa mga kabataan, kapag may problema kayo, hindi namin pinapayo, nanghihingi kayo ng payo sa mga kaedad ninyo. Wala namang gagawin yan, kundi kampihan ka lang. Oo nga, yung nanay mo talaga na yan eh. Wala talaga akong tiwala sa nanay mo. Tara, maglasing na lang tayo, inuman na lang natin, lumayas ka sa bahay na yan. Pero kapag ikaw ay may isang taong tapat, lalo na mas matanda sa iyo, sasabihin niya sa iyo, mali ka eh. Hindi naman sasabihin ng kasing edad mo yan. Amen po ba mga kabataan? Ang magsasabi lang sa iyo ng totoo ay ang mga taong may edad sa'yo sasabihin sa iyo, mali ka. Kaya nga ako pumunta sa'yo para kampihan mo ako eh. Hindi kita kakampihan. Mali yung ginawa mo. Hindi ka lugod-lugod sa Diyos yan. Kaya kayo magpasalamat mga kapatid, meron kayong manggagawa sa church na ito noon hanggang ngayon na nagsasabi sa inyo ng tapat. Sapagat na nagsasabi ng tapat ay nagsasama ng, tama ba? Tama po ba yun? Nagkapalit-palit na. Ang lumalakad ng matulin ay matinig ay sapol. Ganun ba yan? Honesty builds trust. Kapag honest ka, nagkakaroon tayo ng tiwala sa isa't isa. Alam ko na kahit anong mangyari, sasabihin mo sa akin kung anong totoo, kahit masakit sa akin. Pangalawa kong ginagawa ng pagiging honest o pagsasabi ng totoo ay tayo po'y pinagpapala ng Panginoon. God blesses the honest. Amen po ba? Kamukha po ni Jose, si Jose po'y tinaas ng Diyos dahil nanatili siyang totoo kahit siya ay sinubok. Ano po ang pagsubok ni Jose? May isang babae po, yung pong asawa po, nung gobernador ng panahon na yon, ay inaakit siya. Ano po ang kanyang ginawa? Natakbo. Pastor, pag kayo yun, hindi ko po alam. Sa biyaya ng Panginoon, sana gawin ko rin yung kamukha ni Jose. Ang sinasabi ko, napakahirap po ng panahon na yon na maging tapat sa Panginoon. Lalo sa mga lalaki. Alam niyo yan? Ngunit nakita po natin na si Jose ay naging totoo mula una hanggang huli. Kaya siya ay pinagpala ng Diyos. Kung nais nating pagkatiwalaan ng Diyos at ng tao, kailangan magsimula tayo sa pagiging totoo. This is my own experience, mga kapatid. And siguro na ang pagiging Christian sa atin pong komunidad, there's a certain level of respect sa atin. May certain level of expectation sa atin. Na kapag nalaman nila na ikaw ay Kristiyano, ay, okay yan, Christian yan. Ay, okay yan, born again yan. Now, I'm not saying na lagi ganun. Of course, kung hindi ka naman talaga totoong Kristiyano at nagpapanggap ka lang na Christian at iba yung pinapakita, ay magagalit din sa iyo yun, mga kapitbahay mo. Ngunit kapag ikaw ay nakipag-transact, kapag ikaw ay nakipag-deal, kapag ikaw ay nakapag-empleyo, kapag ikaw ay nakipag-deal sa anumang bagay, at nalaman nila na ikaw ay Christian, sa akin pong experience, and I don't know kung ganun din po kayo, medyo kumakalma po sila. Na kapag yung tiwala ay medyo nabubuo, ay ano to, Christian to eh. Kasi expected nila na bilang born again Christian, ikaw ay hindi magsisinungaling. Kaya po mga kapatid, paalala po sa ating pong lahat, as our application, sa mga nagtatrabaho po dito, huwag magnakaw ng oras o gamit. Gawin ang tama kahit walang principal. Sa lahat po na nagtatrabaho dito, huwag po kayong
Maging tapat po kayo sa inyo pong trabaho. Yung pong bond paper, huwag niyo pong inuwi. Stapler. Printer. Ngayon, kami pong mga teacher na nandito, sa lahat po ng teacher dito sa pampublikong paaralan, hindi naman sa pagmamayabang. Hindi po kami nag-uwi ng anumang gamit. Sa katotohanan po, kami pa ho ang nagdadala ng gamit sa eskwelahan. Alam niyo po yan? Yung asawa ko, na-stress ako, ano na naman itatalid mo dun? Eh wala kasing din, yung electric pan kasi kulang eh. Wala tatalid yung electric pan. Ano na naman tatalid mo dun? Buong bahay mo, dinala mo na dun. Eh kailangan ng mga bata eh. Madalas paluwal kami. Yung mga bata ngayon, mga estudyante ngayon, pag inutusan mo, hindi ka mukha nung araw. Nak, pakibuhat nga yung mga libro doon, dalhin mo doon sa kabilang barangay, sa kabilang building. Habang binubuhat po yun, sir, ako na, sir. Habang binubuhat po yun, ganyan, RC, RC, RC. RC. Iba na yata tunog ng ubo ngayon. RC. Kayo nung araw ho, di ba, nag-uunahan pa kayo. Eh, may ba? Nag-uunahan pa, pagdating ng maestra, nandyan na. Nandyan na yung maestra natin. Mama, ako na magdadala niyan. Isang bag lang naman, 10 kayo nagdadala. Mama, ako na yan. Saan ba kayo, ma'am? Saan ba kayo, ma'am? Ngayon, hindi po. Kada buhat ng bata, kada gawa, RC. RC. Merienda agad. Sa mga nagnenegosyo po dito, nagiging tapat po ba kayo? Baka dinadaya nyo yung mga dokumento. Bilang Kristiyano, huwag nyo pong gawin. Maayos po ba ang inyong mga permit? Sa inyong mga empleyo? Sa inyong mga empleyado? Sa mga taong inyong kinukuha? Nagiging tapat po ba kayo sa kanilang sweldo? Sa kanilang mga benepisyo? Kristiyano po tayo, huwag natin ginagawa yan. Bilang mabuting katiwala, kinakailangan maging faithful ka sa Diyos at sa mga taong pinagkatiwala sa iyo. Sa mga nagtatrabaho po dito, 8 oras ka dapat nagtrabaho, 6 na oras lang. Ano ginawa mo? Ginawa mo? Nag-overtime, may overtime pa. Alam ko pong ginagawa na po ng iba yan. Pero wag po natin gagawin. Kristiyano po tayo. Amen po ba? Kailangan po makita sa ating pong mga pinagtatrabuhan at sa ating mga hanapbuhay at sa ating mga negosyo na tayo po ay tapat sa lahat ng bagay. Sapagkat alam natin na may Diyos na nakakakita sa atin. Sa tahanan, sabihin ng totoo sa magulang. Mga anak, magsabi kayo ng totoo. Amen ba? Sagot! Yan. Hihina ng boses nyo pag napapagalitan kayo. Magsabi kayo ng totoo. Saan ka ba nagpunta, anak? Dyan lang. Ina-expect nyo mga anak na kaming mga magulang ay palalagpasin ang mga bagay sa inyong buhay. Sa mga asawa, sa mga mag-aasawa, sabihin ang totoo. Kung 10,000 yan, huwag sabihin 5,000 lang ang kinita mo. Amen ba, mga lalaki? Pahina ng pahina. Kaya ayoko nagsesermon dito Sa mga asawang babae, magsabi rin kayo ng totoo. Kung wala na, sabihin nyo agad. Kung napambili nyo na, ng kung ano-ano, sabihin nyo agad. Hindi yung magugulat na lang yung asawa ninyo, wala na palang bigas. Hindi ka nagsasabi. Kami naman mga lalaki, pag sinabi mong, wala na tayong isasaing. Kami ho ba hindi gagawa ng paraan? Ngunit hindi nyo sasabihin sa amin, paano kami kikilos? Mga asawang lalaki, magsabi po ng totoo sa inyong mga asawang babae.
Hindi yung kalahating katotohanan lang. Huwag po kayong mahihiya sapagkat hindi naman po natin kayang dayain ng ating Panginoon. Sa mga nag-ministry po dito sa ating church, huwag po nating dagdagan o bawasan ang katotohanan para lamang magustuhan ng tao. Kami pong inyong mga manggagawa, kapag po kami nagsesermon hanggat maaari, ay gusto naming maging tapat sa aklat na ito. Ayaw po namin itong bawasan. Ayaw po namin itong dagdagan. Gusto po namin maging totoo sa inyong lahat. Kahit minsan naintindihan namin na kayo po ay nasasaktan po sa amin pong mga sermon. At kung kayo po ay nasaktan, purihin ang Diyos. Huwag po kayong mag-alala. Bago po kayo nasaktan, kami muna. Sa mga nagmi-ministeryo po dito, tayo po ay maging tapat. Maging honest sa atin pong ginagawa. I would like to leave you with this quote. Ang sabi ho doon, that integrity is doing the right thing even no one is watching. Sa mga nagtatrabaho po dito at mga bago lamang ho nagtatrabaho, nakikita po ng Diyos ang inyong mga pagpapagal. Huwag po kayong tumingin sa iba, siya ginagawa yun, okay naman. Mas malaki nga kita niya sa akin kaysa ganito, straight ako. Build an integrity in your workplace. Huwag niyo po munang tingnan ang laki at liit ng kita. Mag-establish kayo ng integridad. Sa inyong negosyo, mag-establish kayo ng integridad. Sa inyong hanap buhay, mag-establish kayo ng integridad. Sa inyong mga trabaho, mag-establish kayo ng integridad. Sa inyong paaralan, mag-establish kayo ng integridad. Maliit man ang inyong kinikita, sa bandang huli, lalaki din yan sapagkat inuuna mo na i-establish ang iyong katapatan at integridad. At pag nakita ng tao na doon sa tindahan na yon ay hindi overpriced, na ang candy ay piso lang isa, pupuntahan ka at bibilan ka. Kapag nakita ng tao na ikaw ay tapat na empleo at nagpapasahod, inaalagaan mo talaga ang iyong mga empleyado, aalis pa ba sila? Hindi. Magtatrabaho ba sila ng maayos? Yes. Kapag ikaw ay nasa iyong trabaho, hindi na inuutos sa iyo, ginagawa mo pa rin. Umuwi na ang lahat, nagtatrabaho ka pa din. Nandadaya ang lahat, ikaw ay hindi. You're building an integrity kahit walang nakakakita. Pangalawa ho, mga kapatid, ang sabi po doon, faithfulness is consistency. Faithfulness is not only telling the truth and being truthful all the time. Faithfulness is also being consistent. Ang sabi sa Galatians 6:9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon, tayo ay mag-aani kung hindi tayo susuko. Dalawang bagay mga kapatid, ang ibinibigay po ng pagiging consistent. Sabi doon, true faithfulness is steady. Ang pagiging tapat po ay steady o hindi nababago. Hindi sapat na maging tapat paminsan-minsan. Hinahanap ng Diyos ang mga lingkod na tapat at tuloy-tuloy sa paglilingkod. Not only that, consistency reveals character. Kamukha po ni Daniel, si Daniel po ay nanalangin ng 3 beses sa isang araw kahit delikado. Ito ay tunay na katangian o katatagan ng pananampalataya. Ang katapatan ay makikita hindi lamang sa malaking tagumpay, kundi sa araw-araw na disiplina. Mga kapatid, bilang isang Kristiyano, tayo po ay tinatawag sa mas mataas na antas ng moralidad. Kung hindi nyo pa po alam, bilang Kristiyano, you are not called to do good. You're not only called to do the right thing. Hindi lang basta tama. Tinawag tayo kundi upang gawin ang pinaka tama.
Ang hindi po Kristiyano ay namimili between tama o mali. Yan po ang pinagpipilian ng hindi Kristiyano. Tama ba to o hindi? May babae, may asawa ko, liligawan ko ba siya, gagawin ko ba siyang girlfriend? Tama o mali? Nasa trabaho ako, wala yung boss ko, pwede ako mag-SM, babalik na lang ako, magta-time out na lang ako mamaya. Tama o mali? Ang hindi po Kristiyano, nag-i-struggle po dyan. Hindi siya makatulog kung ano kanyang gagawin. Pero ang Kristiyano po ang kanyang pinagpipilian. Makinig po kayo. Maaring mangalo niya ako sa panahong ito. Ano ang aking gagawin? Ako ay tatakbo o tatakbo at sasabihin ko sa aking asawa, wala ang boss ko. Mag-o-overtime ako sa aking trabaho dahil marami pang dapat gawin? O uuwi ako sa tamang oras? Meron po bang mali doon? Meron po bang mali? Wala. Ang tunay na Kristiyano, wrong is not in the equation anymore. Ang hindi Kristiyano, nag-i-struggle pa siya sa mali at tama. Ang tunay na Kristiyano, nahihirapan siyang piliin ang tama sa mas at pinakatama. Amen po ba? Kung nag-i-struggle ka, kapatid, sa ganong bagay, Pastor, hindi ko alam kung ako'y magbibigay sa church ng 10,000 o 9,000 eh. Hirap na, hindi ako mapagkatulog, Pastor, kung ang ibibigay ko ay lechon o tunay na lechon. Kung bang lechon na totoo o lechon na mayroon namang grocery sa loob, pero mukhang lechon. Yon ang tunay na Kristiyano. Either way, tama ang iyong ginawa. Nakakabuisit nga lang. Muntik pang magpasayang si Diaconese. At nangako pa sa lahat dito, makakakain o lahat. You're struggling with right and better. Ano ba yan? At yun pong bagay na yun, mga kapatid, we should do it consistently. Mahirap po ito eh. Kasi minsan, Pastor, siguro mga 1 month, pwede ako maging tapat sa aking asawa. 1 month lang. Pero yung next month, Pastor, medyo, kasi malayo yung trabaho ko, nasa abroad ako, buwan na lang ang uwi ko. Pastor, ang problema po mga kapatid, hindi lang tayo tinawag upang maging tapat sa ilang mga bagay. Tinawag tayo upang maging tapat sa lahat ng bagay at maging tapat sa lahat ng panahon. Lord, ang hirap naman na pinagagawa mo. Wala na muna sinabi si Lord na madali. To be consistent is what we have to do. Being faithful is being consistent of being faithful. Nais ko po kayong kausapin bilang aplikasyon sa inyo pong pananalangin, magpatuloy sa pananalangin kahit tila tahimik ang Diyos. Be consistent. Sige po, mag-pray lang po kayo. Sa inyo pong relasyon, patuloy na magpakita ng pag-ibig at pasensya kahit hindi napapansin. Kahit hindi po napapansin na inyong asawa ang inyong mga luto sa bahay na napakasarap. Kahit hindi po napapansin ng inyong asawa ang mga paghihirap na inyong dinadana sa trabaho at pagdating sa bahay, binubungangaan lang kayo. Kahit hindi niya na-appreciate ang iyong mga ginagawa sa Kanya, ang tawag ng Panginoon sa inyo is to be consistent on being faithful. Hindi po dahilan yun na ikaw'y mangangaliwa
dahil lang hindi ka pinapansin ng iyong asawa sa gabi. O dahil ikaw ay binubungangaan ng iyong asawa araw-araw. Hindi yun dahilan para hindi maging tapat. Hindi dahilan na ang iyong boss ay masama ang ugali. That's why iuwi mo ang gamit mula sa opisina, pati ang desk mo inuwi mo. Mga computer, mga... O baka may nag-uwi dito na. Tingnan nyo po yung mga computer sa ano yan, baka Logitech lahat. Hindi po yun dahilan para kayo ay hindi maging tapat sa inyong trabaho. O hindi maging tapat sa inyong mga anak. Hindi maging tapat sa inyong mga magulang. Sa ministeryo, maglingkod ng may kagalakan. Kahit kakaunti ang dumarating o walang papuri. Na-appreciate ko po kayo mga kapatid. Noong nakaraang linggo, kami po ay inyo pong in-appreciate. And we are really grateful sa Panginoon at sa inyo. Ngunit, kahit wala po ng mga bagay na ganon, we are trying to discipline ourselves na kahit hindi kami papurihan o hindi kami i-appreciate ng mga miyembro, we will still be faithful. Pero siyempre, mas maganda yung masarap po yung mga bigas, ganyan. No. Pero ang sinasabi lang po natin sa iyong trabaho, kahit hindi ka ng boss mo, "Uy, good job." Wala man lang ganun, kaya aalis na ako. Alam mo, pag nakita ng boss mo, na kahit anong mangyari, kahit anong sama na ugali niya, nandun ka pa din. Ma-appreciate nila yon. Iaangat ka ng Panginoon. Sa paaralan, ibigay ang pinakamahusay araw-araw kahit walang nakakakita. Araw-araw. Be consistent. Sa mga estudyante po natin, papasok, hindi papasok, hindi papasok, hindi papasok, papasok. Tapos ihingi ka ng grade. Ano po, pasado po ba ako? Sa isang daang araw, 10 lang pinasok mo, nagtatanong ka pa. Ang tunay na tapat ay hindi sumusuko kahit pagod na. May pagod na po ba dito? Pagod na po ba kayo? Hindi po tayo susuko dahil alam niyang ang Diyos ay laging tapat sa Kanya. Small disciplines repeated with consistency every day lead to great achievement. Yung pong araw-araw na disiplina natin. Papasok ka, papasok sa oras, uuwi sa oras. Pag trabaho. Pagka kwentuhan. Kapag, yung mga ganong kasimpleng disiplina, sa lahat po sa atin, especially sa mga kabataan, inyong i-practice ngayon din. Lalong-lalo na yung oras. Pag sinabing alas 7 ang simula, alas 7 ang simula. Kapag sinabing gantong oras, di dapat gantong oras. Nagtataka naman ako sa inyo, pagdating sa trabaho, nasa oras ka. Pagdating sa Panginoon, nasa oras ka pa rin, late nga lang. Be consistent. Being faithful is consistency. At pangatlo, dito po tayo magtatapos, faithfulness is accountability. O ang pagiging tapat ay isang pananagutan. Sabi sa Lucas 16 verse 10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Baguhin po natin ng konti. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na sweldo ay mapagkakatiwalaan din sa malaking sweldo.
ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bahay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bahay. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na ministeryo ay mapagkakatiwalaan din sa malaking ministeryo. Ikaw ay may pananagutan sa Diyos. Ikaw, kung may asawa ka, ay may pananagutan sa iyong asawa. Ikaw, kung ikaw ay anak, may pananagutan ka sa iyong magulang. Lahat po tayo dito ay may pananagutan sa isa't isa. Ang pagiging mapanagot o ang pagkakaroon ng accountability ay nagbibigay po sa atin, it keeps us humble. Kapag alam mo na may pananagutan ka sa isang tao, nakapagpapababa ito sa iyo ng iyong yabang. Alam niyo po kung bakit kaya yabang po ng ating mga leader sa bansang ito? At para bagang kapag sila'y darating, kinakailangan mo lagi silang palakpakan at lagi mo silang purihin at sapagkat hindi nila talaga naiintindihan na sila ay may pananagutan sa atin. Kung naiintindihan nila na sila ay may pananagutan sa atin at sa atin sila mananagot, darating lang sila dyan ang hindi natin nakikita. Maglilingkod sila ng hindi natin nakikita. Hindi sila maghahanap ng anumang palakpak. Hindi sila magpo-post sa anumang Facebook. Hindi sila magpe-press con every day. Maglilingkod sila. Sapagkat alam nila na ang kanilang pananagutan ay sa tao. At kapag ikaw ay may pananagutan, nakapagbibigay sa iyo ng kababaang loob, ay hindi ko pwedeng gawin ito eh. Kahit gusto kong gawin. Kasi may pananagutan ako sa mga taong ito. Accountability keeps us humble. And not only that, ang pananagutan guards our heart. Naranasan ko po yan sa lahat po ng mga asawa. Lagi pong kine-check ng Diyos ang aming mga puso dahil sa aming asawa. Nakakainis na minsan. Pero naintindihan namin na ang aming mga asawa kapag nagsalita at kine-check nila ang aming mga puso, binabantayan nila sa mga bagay na pwede namin gawin. Kayo ay accountable sa inyong mga manggagawa. Kaya kayo ay hindi nyo basta-basta ginagawa ang inyong mga gustong gawin. Kayo ay accountable sa inyong mga magulang. It guards our hearts. Sa lahat po ng namumuno, sa lahat po ng mga LCC na bago, sa lahat po ng mga leader ng church na ito, kayo po ay magpagabay sa inyong pastor, sa inyong mentor o kapwa lingkod. Huwag pong maging lone ranger. Kaya ko itong mag-isa. Kaya ko itong mag-isa. Gagawin kong mag-isa. No. Kailangan meron kang tao sa buhay mo na na nagme-mentor sa iyo, na gumagabay sa iyo sa iyong paglilingkod. Sa inyong mga pananalapi, matutong mag-budget at maging tapat sa paggamit ng pera ng simbahan o pamilya. Sa mga misis po dito ng tahanan, nagbabudget po kayo. Amen po ba? Sagot po. Amen. Sa inyo pong pagbabudget, ay inyo po bang iniisip sa inyong mga sarili na ito, ng perang ito, ay may pananagutan ako sa aking asawang lalaki na ito ay i-budget ng tama sapagkat ito ay kanyang pinaghirapan? O nilulustay mo lang ito sa mga bagay na iyong kapritsyo? Wala naman ng problema doon. Gusto po namin kayo laging maganda. May pananagutan po kayo na laging maganda sa aming mga mata. Huwag po kayo papayag na lagi kayong losyang. Kayo namang mga lalaki, meron kayo pananagutan sa inyong mga asawang pagandahin sila lagi. Kailan nyo huling binili ng bagong damit?
2 years ago? Kailan nyo huli pinariban? Kailan nyo huli pinasalon? Binibilan nyo lang ba ng makeup? Tapos nagreklamo kayo, yung asawa ko ay hindi na kasing ganda ng dati. Eh, hindi mo pinapaganda eh. Kapag hihingi sa'yo, may nakita ko bagong damit doon sa Shopee eh, maganda eh. Wala naman sa budget yan eh. Gaganon ka pa. Kung regaluhan mo ng bagong damit, every year. Bagong sapatos, every 2 years. Mga anak, mga nag-aaral, kayo ay may pananagutan sa inyong mga magulang na ang bawat perang ibinibigay sa inyo ay ginagamit nyo sa inyong pag-aaral, hindi sa inyong pagpa-boyfriend o pag-girlfriend. Ang nakikinabang lang ng perang kinikita ng inyong mga magulang ay ang girlfriend mong magaling. Na after naman ng 2 buwan, ibe-break mo din. Magtatrabaho yung mga magulang, magpapakabagod sa kanilang hanap buhay. Bibigyan ka ng baon, pasosobrahan mo pa, magsisinungaling ka pa, sabi mo may project ka. Tapos makikita ka namin, nandun ka sa McDo. May kasama kang babae. At yung perang pinaghirapan ng iyong magulang, ay ipinakain mo lang doon sa babae, anak ng kapitbahay. Sasabihin mo, pumapasok ka, ngunit nasan ka? Nasa bilyaran ka. Sasabihin mo, may group project kami, kailangan ko ng ganun, kailangan ko ng ganre. Ang totoo ay nasan ka? Kayo ay may pananagutan sa inyong mga magulang dahil ang perang ibinigay na yan ay hindi napulot saan? Kung saan lang. You have to be accountable. Sa lahat po ng nandito, kayo po ay accountable. Higit sa lahat. Higit sa lahat. Sa Diyos, lahat tayo ay mananagot. Amen po ba? Sa Diyos, lahat tayo ay mananagot. Tayo po ay tatanggap ng banal na hapunan mamaya. At dito po tayo magtatapos. Ang gusto po ng Diyos sa atin ay maging tapat sa lahat ng bagay. Ngunit darating ang isang araw, lahat po tayo ay mananagot sa Diyos. Ang sabi sa 2 Corinthians 5:10, sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama kung tayo nabubuhay pa sa katawang ito. Sa lahat po na nakakarinig ngayon, na hindi pa nakatitiyak ng kanilang kaligtasan ng pagpapatawad ng Diyos sa kanilang buhay. Kung kayo po ay nasa kasalanan pa, ang sinasabi ko po sa inyo, ang lahat po ng ating pong ginawa ay ipagsusulit natin sa Diyos balang araw. Darating ang araw na sinasabi ng Biblia na ang ating Diyos, ang Panginoong Hesus, ay babalik po sa atin pong mundong ito at kanyang pagbabayarin ang lahat ng dapat magbayad. Kaya po ako ay personally, sa nangyayari po sa ating pong bansa ngayon, ako po ay naniniwala na mayroon pong katarungan talaga. Hindi po natin malamang makita ang katarungan sa atin pong lifetime na ito. Ngunit darating po ang panahon na kung hindi magbabalik loob ang ating pong mga leader sa ating Diyos, kanya pong hahatulan ang bawat isang nagnakaw sa ating bansa. At wag na po kayong tumingin sa kanila, maging kayo, ako. Kung wala po ang Diyos at si Kristo sa ating buhay, kayo po ay hahatulan at sasabihin ng Diyos, ano ang iyong ginawa sa mga binigay ko sa iyo. Binigyan kita ng buhay, binigyan kita ng lakas, binigyan kita ng isip, binigyan kita ng pera, binigyan kita ng pamilya. Ano ang iyong ginawa? Ang sabi sa Romans 3:23 sa ito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, ngunit dahil sa kanyang kagandaang loob na walang bayad niyang ibinigay
Sila ay tinuturing na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Mga magulang ko at mga kapatid, kung alam po natin na tayo po ay mananagot sa Diyos, sa lahat po ng ibinigay po sa atin, ang sinasabi ho at ang mensahe ng Diyos po sa atin po ngayong pong umaga, na mayroon pong isang Diyos na nagkatawang tao, na nagbayad ng ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo, upang hindi natin danasin ang kahatulan ng Diyos at hindi tayo managot sa Diyos. Binibigyan tayo ng panahon ng Diyos na maging tapat sa Kanya, lumuhod sa krus ng Kalbaryo, tanggapin si Kristo sa ating buhay, pagharian siya sa ating buhay, at ang pangako ng Diyos, hindi niya tayo hahatulan kailanman. Sapagkat ang Kanyang pinanagot ay walang iba kundi ang Kanyang buktong na anak na si Kristo. At kung yon ay yung paniniwalaan na pagtitiwalaan, ikaw ay hindi nakakatulan ng Diyos. Ngunit kung hindi mo yon mararanasan at gagawin, lahat po tayo ay mananagot sa Diyos. Tinanong ko po mga kapatid kanina, faithful ka ba? Mahirap pong maging faithful. Pagsikapan ho natin na maging faithful. But there is one who is faithful and true. And that is Jesus Christ. Siya lang ang tapat. Siya lang ang totoo. At ang sabi niya, kung ako ay iyong pagtitiwalaan ng iyong buhay, kailanman ay hindi ka na mawawala sa aking mga kamay. Tayo po yumuko, tayo po manalangin. Purihin ka, Panginoon, namin pong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maranasan mo, Panginoon, sa aming pong buhay, na kami po ay nagtatapat sa iyo sa lahat ng bagay. Higit po sa lahat, Panginoon, pagtiwalaan namin ang tunay na tapat, ang tunay na dakila, ang tunay na mapapalaya po sa amin sa buhay na ito. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyo pong lahat, mga kapatid.